Sa kagustuhang makaahon sa kahirapan, ang lalaking nagngangalang Joe Wansha na ito ay nagpasyang dalhin ang kanyang pamilya sa isang bagong lugar para magsimula ng bagong buhay. Dahil natatakot siyang hindi kakayanin ng kanyang anak na babae ang hirap, ipinadala niya ito sa ibang bansa para alagaan ng isang tiyo. Samantala, sasamahan niya ang kanyang asawa at panganay na anak na lalaki para lisanin ang kanilang bayan. Para hindi na siya makabalik, ipinagbili niya ang kanilang bahay sa kanilang bayan para may panggastos sa paglalakbay. Kahit anong pigil ng kanyang asawa dahil ito ang bahay na pamana ng kanilang mga ninuno. Maraming taga rito sa atin ang nagtatayo ng buhay sa Wenzhou ngayon. Lahat sila, malalaki na ang mga pangalan ngayon. Hindi na tayo pwedeng manatili lang dito sa lupaing ito, kung saan kulang ang pagkain at damit. Pagkatapos maghanda ng gamit, nagpaalam ang buong pamilya sa mga kamag-anak. Nang makita sila, tumakbo ang matandang tiyuhin para bigyan siya ng ilan. Ang tapang mo, sa baryong ito, ikaw ang unang naglakas loob na ibenta ang lupa ng mga ninuno. Pero hindi sila sinisi ng matanda. Sa halip, kumuha siya ng kaunting pera sa bulsa niya at ibinigay sa kanila para sa kanilang paglalakbay. Bilang baon sa daan, tapos nagbigay rin ang mga taga-nayon ng kaunting pera para raw swertehin sila. Labis na naantig ang puso ni Mang Joe sa ginawa nila. Sabi niya sa anak niyang si Maigo, "Anak, tandaan mong mabuti ito. Kapag yumaman tayo, babalik tayo para tulungan ang lahat. Naiintindihan mo ba?" Pagkatapos, buong tapang niyang binuhat ang kanilang gamit at nagtuloy-tuloy sa Wenzhou. Hindi na siya lumingon pa. Para makatipid, hindi sila sumakay ng bus. Sa halip, naglakad sila papuntang Wenzhou. Nang makarating sila sa kurbada sa bundok, nakita niya ang isang kariton na nasira sa gitna ng daan. Kahit anong gawin ng driver, ayaw pa ring umandar ng sasakyan. Kaya lumapit siya para tingnan at sinabi niya sa driver na tawagin lang daw siya nitong kuya. Tutulungan niya raw itong ayusin. Total kanina pa raw ito nakatayo roon at hindi maayos-ayos. Ngayon naman daw may tumulong ng libre. Bakit hindi susubukan? Nang marinig niyang tinawag siya nitong kuya ng buong puso, lumapit si Mang Joe at tiningnan ang lahat ng parte. Pagkatapos, malakas niyang pinukpok ng 2 beses ang ibabaw ng makina. Nang makita iyon, nag-alala ang lalaki at agad siyang pinigilan. Pero sinabi ni Mang Chow sa kanya na kalma lang, malapit na raw matapos. Pagkatapos, sinabi ng anak na ituon niya sa tamang lugar na itinuro ng matanda. Sip-A ng malakas, huwag kang magpadalos-dalos. Ngayon, subukan mong paandarin. Nag-aalinlangan ang lalaki pero sinunod ang sinabi niya. Pero laking gulat niya, umaandar na ng maayos ang makina na parang walang nangyari. Pagkatapos, naghanda silang tatlo para magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa puntong ito, tinawag sila ng driver at tinanong kung saan sila pupunta. Nang malaman niyang pupunta rin sila sa Wenzhou, pinasakay niya ang tatlo para makasabay. Tapos nasiraan pa raw siya sa daan, may tumulong pa sa kanya para ayusin ang sasakyan. Kaya madali silang nakarating sa Wenzhou. Dinala sila ng driver sa bodega niya ng mga scrap. Pagdating pa lang nila sa bakuran, sinalubong na sila ng asawa niya na karga ang anak nila. Tapos tinanong siya kung bakit daw siya Jin-Abi. Nang malaman niyang tinulungan ng mga estrangherong ito ang asawa niya na mag-ayos ng sasakyan, masaya niya silang pinatuloy para maghapunan. Para pasalamatan siya, tumulong din ang mag-amang Maigo sa pagbaba ng mga scrap metal mula sa kanyang sasakyan. Tinulungan naman sila ni Aling Joe na bantayan ang kanilang anak ng gabing iyon habang nagsasalo sila sa hapagkainan. Doon nahihiyang nagtanong si Mang Joe kung maaari ba silang manatili doon ngayong gabi. Kada rating lang nila sa Wenzhou at wala pa silang mahanap na matutuluyan. Hindi nila inaasahan na papayag agad ang mag-asawa. Napag-usapan na rin nila kanina. Maglalatag sila ng isa pang kutsan para matulog sila doon ngayong gabi. Ngunit dahil nahihiya, iginiit ni Mang Joe na gusto lang nilang hiramin ang kubo. Dahil nakita niyang magalang ka, wala nang nagawa ang driver kundi hayaan ka na lang sa gusto mong gawin. Kahit isang kubong gawa lamang sa mga pinagtagpi-tagping plastic. Para kay Jichu, ito ay isang magandang simula. Simula bukas, sisimulan na nilang bumuo ng bagong buhay. Sa loob naman ng kwarto, nagsisimula ng magreklamo ang asawa sa kanyang mister. May edad na rin naman silang dalawa. Bakit hindi mo sila pinapasok dito? Ang pangit ng kondisyon doon sa labas. Paano sila makakatulog ng mahimbing? Pero kalmado siyang nagsabi na naiintindihan niya ang nararamdaman ni Jichu. Kaya ganun na lang sila noon, bagong solta. Pagdating dito, mas malala pa kaysa sa kalagayan niyo sa probinsya noon. Halos pareho lang. Bawat isa sa kanila, may maliit na lupa lang. Magtrabaho man sila ng husto, kulang pa rin sa pagkain. Kung hindi sila makakahanap ng paraan para makaalis doon, balang araw, magugutom din sila hanggang sa mamatay. Dahil matatanda na sila,
kailangan pa nilang magbago ng kapaligiran. Kaya noong gabing iyon, hindi nakatulog ang mag-asawang Joe. Para hindi maabala si Mygo, naglabas sila para mag-usap kahit nakikitira lang sila sa maliit na barong-barong. Pero sabi naman ni Mr. Chu, kumita na raw sila ng malaki ngayong araw. Ang pamasahe at upa sa bahay, aabot daw ng mahigit $10. Pero wala silang ginastos ni isang sentimo, kaya kung magtitipid sila sa lahat ng gastos at kokontrolan ng paggastos, parang kumita na rin sila. Dito na tinanong ni Mrs. Chu ang kanyang asawa, kailan ka natuto magkumpuni ng sasakyan? Tumawa si Mr. Chu at nagpaliwanag. Dati raw, noong nagtatrabaho siya sa kooperatiba, nakita na niya ang mga tao na kinukumpuni ito. Konting tapik lang at kalabit, ayos na yan. Buti na lang, nasira rin ang sasakyan ng nakababata mong kapatid, kaya naging matagumpay ang ginawa mo. Dati, nag-aalangan ka pa, pero pagdating mo sa junk shop na to, mas lalo kang nakasiguro na gusto mong manatili rito. Nakita mo ba kanina ang singsing sa kamay nila? Hindi pa tayo nakakakain ng sapat noon, pero nakabili siya ng gintong singsing. Sapat na para patunayan kung gaano kapakinabang ang negosyo ng pangangalakal ng basura. Nang marinig iyon ni Aling Chow, napatingin siya sa kanyang mga kamay na walang laman. Walang laman, at nakaramdam siya ng matinding lungkot. Nang makita iyon ng kanyang asawa, sinabi niya na kapag yumaman na raw sila, bibilhan niya raw ito ng maraming singsing. Isang singsing sa bawat daliri para makas ilaw sa mga tao. Habang nagtatawanan silang dalawa, biglang lumitaw ang isang kidlat sa langit. Hindi nagtagal, dumating na rin ang maitim na ulap. Bumuhos ang malakas na ulan kaya nagmadali silang maghanap ng mga piraso ng nilon at pinagtahi-tahi para takpan ang bubong ng kanilang munting tahanan at ang kanilang mga gamit para hindi mabasa. Bagamat medyo mahirap, tuwang-tuwa naman si Mang Chow. Dahil ayon sa paniniwala ng mga matatanda, kapag lumipat sa bagong lugar at umulan, iyon ay senyales na may swerte, na malapit nang dumating sa kanila. Pagkatapos, nagsimula silang magsalok gamit ang mga palanggana sa mga lugar na hindi natatakpan para sumalo ng biyaya mula sa langit habang lumalakas ang ulan. Dali-daling kinuha ni Quan Si Yu ang flashlight at tumakbo para tawagin sila papasok sa bahay ng kanyang tiyo. Pero mariing tumanggi si NG Chu at sinabi sa kanya na natanggap na nila ang kabutihan ng kanyang tiyo at tiya, pero dapat maging propesyonal. Malaking tulong na ang may masisilungan, kung hindi dahil sa kanyang tiyo. Hindi niya alam kung saan sila magtatago ng basang-basa. Kinabukasan, pagkasikat ng araw, nagising ang tatlong Chu at nagtungo para mamulot ng basura. Bago magsimula, hindi nakalimutan ni NG Chu na palakasin ang loob ng mag-ina. Sa ngayon, wala pa tayong puhunan para magnegosyo, kaya magtrabaho muna tayo sa pamumulot ng basura para may makain. Kaya natin to, anak. Pagkasabi ko lang niyan, nakita ko agad ang isang karton na itinapon sa gilid ng kalsada, kaya dali-dali akong tumakbo para pulutin ito at ilagay sa aking bag. Pero paglingon ko para kausapin ang anak ko, ang sabi ko pa, ang dali naman palang magpulot dito, ang daming itinatapon, tupiin lang at ilagay sa bag. Tapos may sumigaw sa akin, "Hoy, ibalik mo yan sa dati, pinatutuyo ko pa yan, eh." Nang makita iyon, dali-dali itong ibinalik ni Mang Chow sa lugar na iyon. Bago umalis, hindi pa rin niya nakalimutang humingi ng paumanhin sa mga tao ng ilang beses. Sa mga sandaling ito, naglalakad din ang asawa niya sa tabing ilog para mamulot ng basura. Ang mga itinapon ng mga tao sa kalsada, tanging si Mok Go lang ang tamad. Dahil pakiramdam niya, nakakahiya ang trabahong ito. Matapos maglibot-libot, biglang nakita ni Mang Chow ang isang pirasong tela, gusot-gusot na nakahandusay sa gilid ng kalsada, nang eksakto sa sandaling ito. Sa kabilang banda naman, may lumitaw na isang taong kapwa niya nagtatrabaho sa basurahan. Gaya mo, nag-umpisa kayong dalawa na mag-agawan sa plastik. Nakita ko yan una. Ako ang unang nakakita, bitawan mo nga. Habang nagtatalo kayong dalawa, may isang lalaking nakaitim na salamin ang lumitaw sa eskinita. Dahil walang gustong magparaya, binunot niya ang kanyang kutsilyo at hinati ito sa dalawa para patas. Bago umalis, sinabi pa niya kay Mr. Joe na siguro ay bago pa lang siya sa trabaho kaya hindi niya alam ang batas sa Wenzhou. Dito, hindi mahalaga kung sino ang unang nakakita. Ang mahalaga ay kung sino ang mabilis na makakuha nito. Pagkatapos, isinuot niya ulit ang kanyang salamin at pinaharurot ang kanyang motorsiklo. Pagkaalis niya roon, si Mr. Chu ay nakaramdam ng labis na pagtataka tungkol sa pagkatao ng taong iyon. Kaya dali-dali siyang tumakbo sa kinaroroonan ng kanyang kasamahang trabahador. Binigyan niya ito ng kalahati ng natitirang plastik at nagsimulang magtanong,
Hindi niya akalain na ang taong may ordinaryong itsura ay si TL pala, ang may-ari ng isang malaki at matatag na pabrika ng sapatos na gawa sa balat sa lungsod. Sa ilalim niya ay mayroong libu-libong manggagawa at mga koneksyon para sa pagbebenta ng mga produkto. Matapos makuha ang impormasyong gusto niya, masaya niyang ibinigay ang lahat ng scrap sa matandang lalaki. Tapos umuwi sa tambakan ng gabing iyon nang ilabas ng lahat ang mga gamit para suriin. Tanging ang bag ni Make-Go lang ang walang laman. Labis siyang nagpakita ng pagkamuhi sa kanyang mga magulang. Hindi na nga ako pinayagang mag-aral sa ibang bansa. Tapos ngayon paglilinisin niyo pa ako ng basura. May problema ba kayo? Papagalitan na sana siya ni Mang Joe. Nang mga sandaling iyon, lumapit ang may-ari ng tambakan para tanungin ang kalagayan nila ngayong araw. Nang makita si Kuya, hinati ni Mang Joe ang mga basurang nakolekta nila ngayong araw. Ginawang 2 parte at ibinigay ang kalahati kay Guan Kiyu. Tapos sabihin sa'yo na kung papayagan mo lang silang tumira sa kubo na yon. Mula ngayon, anumang kitain nila, hahatiin nila sa'yo. Kung hindi ka papayag, mahihiya sila at mas gugustuhin pang lumipat na lang. Dahil nakita nilang desidido ang mag-asawang Joe. Hindi na sila pinilit ni Guan Kiyu. Pero hindi rin naman pwedeng doon na lang sila sa tolda. Kaya sinabi niya sa kanila na ayusin ang bodega niya para may matibay silang masilungan. Sa tulong ng mag-asawang Guan Kiyu, hindi nagtagal at natapos nilang ayusin ang maliit na bahay na may 2 kwarto. Sapat na para sa pang-araw-araw na pamumuhay ng 3 tao bago sila lumipat doon. Sa Maiko, nagsulat pa siya ng 2 linya ng tula na isinabot sa labas para kumuha ng. Kinabukasan, pumunta si Mr. Joe sa pagawaan ng sapatos ni Celine, at nakiusap na tanggapin nito ang kanyang anak bilang empleyado para magbenta ng produkto dahil sa paghanga sa kanyang katapangan. Kaya binigyan siya ni Boss Lin ng maliit na kargamento para subukang ibenta muna, kung sa loob ng takdang panahon, may benta nila ang lahat. Ikokonsidera niya silang gawing regular na empleyado. Pagka-uwi niya na may dalang kahon ng sapatos, nagpatawag siya ng pulong ng pamilya. Ang pagpapayaman sa angkan ng mga Chu ay kanilang sisimulan ngayon. Sa ngayon, nakahanda na siya ng 3 paraan. Habang naghahanap siya ng mga bagong pagkakakitaan, si Ginang Chu naman ang baalang mamulot ng basura para may pantostos sa pamilya. Si Moxie Yu naman ang magtitinda ng sapatos sa kalsada. Nang marinig iyon mula sa kanyang ama, agad na tumutol si Moxie Yu. Paano naman siya, na may mataas na pride, magbibilad sa araw-araw? Dahil sa katigasan ng ulo mo, agad akong binyantaan ni Mang Chow na subukan ko lang daw na hindi sumama. Tingnan ko lang daw kung paano niya ako haharapin. Kaya kinabukasan, napilitan si Makgao na magbenta ng sapatos kasama niya. Pero sa kasamaang palad, nadaanan sila ng mga kaibigan niya noong high school. Nang makita niya sila, dali-daling nagtago si Makgao sa likod ng tatay niya. Nang makita ni Mang Chow ang mga sapatos na suot ng mga bata, agad niyang sinabihan ng anak na ligpitin ang gamit at maghanda na raw silang umuwi. Akala ni Mok Chow, sumuko na siya, kaya tuwang-tuwa siya. Pero hindi niya akalain na kinagabihan, sinabihan siya ni Mang Chow na, bukas, kailangan kong magtinda mismo sa harap ng eskwelahan. Agad na binitawan ni Makgao ang kanyang kubyertos at sumigaw. Ginagawa niyo to para pahirapan ako, no? Hindi niyo tinutupad ang pangako niyo na papuntahin ako sa ibang bansa. Hindi pa ba sapat na pinapahiya niyo ako sa lahat? Ngayon naman, gusto niyo akong magbenta ng sapatos sa kanila. Kung wala kayong kahihiyan, bahala kayo. Hindi ko kaya to. Hindi ako pupunta. Hindi ko matanggap na ganito ako kausapin ng anak ko. Galit na galit si Mr. Joe. Sino bang tao ang hindi kailangan ng dignidad? Pero kailangan din nating tumingin sa realidad. Hindi naman nakakain ng dignidad. Isantabi mo yan para kumita at mabusog. Hindi ba mas mabuti yun kaysa sa pang-aapi niya? Kinabukasan, kinailangan ni Maigo na magtinda sa labas ng gate ng eskwelahan. Gaya ng inaasahan, nakita siya ng mga dating kaklase niya. Pinagtripan siya. Ay, teka. Hindi ba't si anak mayaman ng mga Joe yan? Akala ko pa naman nag-aral ka na sa ibang bansa. Bakit ka naman nagtitinda ng sapatos dito? Sa galit mo, balak mo silang sugurin at bugbugin. Pero pinigilan ka ng mga gwardya, at si Mr. Joe naman, nakaupo lang sa malayo, walang imik. Ito ang sarili niyang paraan ng pagtuturo sa anak. Kung hindi dadaan sa hirap, paano malalaman kung gaano dapat magsikap? Pero kinagabihan, pagkatapos ng klase,
Ang mga batang yun, naglakas loob pa ring asarin ang gwardya. Umuwi na yun, lagot kayo sa akin ngayon. Ang mga walang modo, nang akmang susugurin sila ni Mygo, ay napigilan siya agad ni Mr. Joe. Dahil walang nangyayari sa bentahan, napilitan si Mr. Joe na siya na mismo ang kumilos. Sa kanyang propesyonal na kasanayan at masigasig na pag-uugali, sa loob lamang ng 2 araw, naubos niya ang lahat ng sapatos at sandalyas na ipinagkatiwala sa kanya ni Boss Elm. Mabilis na kumalat ang kanyang reputasyon. Hindi nagtagal, nakarating din ito kay Boss Elm. Kaya inalok niya si Mr. Joe na magtrabaho para sa kanya, sa napakalaking sweldo, at ginawa pa siyang pinuno ng departamento ng benta ng pabrika ng sapatos na ito. Sa ngayon, abala rin ang asawa niya sa pangangalakal ng basura para sa kanilang mag-asawa. Balak ni Guan Qiu na gamitin ang perang kinita niya para bayaran ng upa. Pero iginigiit ng asawa ni Guan Qiu na ibalik ang pera sa kanya. Tutal, matagal na rin nilang hindi ginagamit ang silid na iyon. Mas masaya pa nga kung may titira, wala namang mawawala. Bakit pa niya sisingilin sila? Sa pagkakataong ito, nakauwi na rin si Mang Joe. Bitbit niya ang 2 sako na punong-puno ng mga sapatos. Sa daan, masaya pa siyang kumakanta. Pag uwi niya sa bahay, ang una niyang ginawa ay isuot ang bagong uniforme. Tapos nagparada at nagmayabang sa harap ng asawa niya tungkol sa bagong posisyon niya. Tapos sinabi niya sa asawa niya na para palawakin ang kanyang karera, sa susunod ay hihilingin niya sa kanyang mga boss na ilipat siya sa sangay sa Hilaga para maghanap ng mas maraming oportunidad sa negosyo. Nang marinig iyon, agad tumutol si Ginang Chow. Gusto lang niyang mamuhay ng tahimik dito. Kapag pumunta sila sa bagong lugar, paano na ang kanilang pagkain at tirahan? Hoy, makinig ka sa akin. Kung kikita tayo ng pera, kahit sa North Pole, pupunta ako. Huwag mo nang banggitin ang maliliit na probinsya sa hilaga ng ating bansa. Hindi ba't pati nga ang anak ko kaya kung ipapadala? Yang mga bagay na yan, wala yan. Nang marinig ng asawa ko na nabanggit ang anak niya, agad na sumimangot si Ginang Joe. Alam niyang nadulas siya. Agad namang bumaling si Ginoong Joe para aliwin ang kanyang asawa. Huwag kang mag-alala. Simula nang dumating tayo rito, maayos ang lahat. Ipinapangako ko, ilang taon na lang, magkakaroon tayo ng malaking bahay at lupa, at isang masayang buhay na magkasama. Pero si Ginang Joe ay hindi masyadong natutuwa sa planong ito ng kanyang asawa kasi nag-aalala ka sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Laging wala sa bahay si Mygo at ayaw umuwi. Nang marinig yun ni Mang Joe, sinabi niya sa'yo na huwag mo na siyang hanapin. Bukas ng umaga, tiyak na uuwi yun. Ako ang tatay niya, alam ko ang pag-uugali niyang yan. Kung hindi siya umuwi, sige, balatan mo ako ng buhay. Gaya nga ng sinabi niya, kinabukasan, pagka-umaga, umuwi na si Mygo. Pero para mag-impake ng gamit, para magsimula ng negosyo kasama ang kaibigan niya, hindi para sundan ang yapak ng tatay niya. Kahit ipagmayabang mo pa ang bago mong posisyon, hindi ka pa rin niya papansinin kahit kay Titing. Habang abala si Ginang Joe sa pagluluto sa kusina para sa anak niya, umupo naman si Jijo sa mesa at nagsimulang magplano para sa kinabukasan ng pamilya nila. Ito ang unang pagpupulong ng pamilya simula nang may talaga siya sa posisyon. Kaya kailangan maging formal habang nagmumuni-muni pa siya. Habang nagsasalita siya mag-isa, binuhat na ni Mygo ang bagahe niya at sinabi sa nanay niya na aalis na siya. Tapos, may kaibigan ako na ang pamilya ay nagtatrabaho sa pagputol ng salamin. Kaya po ako nawala nitong mga nakaraang araw ay para mag-aral ng trabaho doon. Tapos malalaman pa nila na gusto ng anak nila na magtrabaho para sa iba. Tumutol agad si Mang Chow. Tapos ngayon pa siya na-promote. Mas magiging maginhawa ang buhay mo kung sasama ka sa kanya. Bakit mo pa ipagbibili ang sarili mo sa kapitalista? Pero ayaw ni Macau na ipaubaya sa iba ang desisyon sa buhay niya. Kaya nagdesisyon siyang umalis. Kahit anong payo pa ang ibigay ng mga magulang niya. Napakasakit para kay Aling Chow na makitang umaalis ang anak niya. Para mapanatag ang loob ni nanay, sinabi ni Mang Chow na huwag mag-alala, nagmamatigas lang daw iyon. Bukas makalawa, kapag naubusan ng pera, kusa ring babalik dito. Matapos may hatid ang kanyang asawa sa loob ng bahay para makapagpahinga. Nagmadali siyang hanapin ang bata. Kaso nga lang, si Mokgao ay nakasakay na sa sasakyan at nakaalis na. Pagdating sa bahay, hindi niya sinabi sa kanyang asawa ang tungkol dito. Sa halip, masaya niyang sinabi na marahil ang paglipat sa Onchaw para manirahan. Ang pinakamagandang desisyon na nagawa nila. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng isang matatag na trabaho. May plano rin si Mokgo para sa sarili niya,
At sa bilis na ito, malapit na nilang mabago ng tuluyan ang buhay nila ngayon. Kapag nagkapera na siya, magtatayo rin siya ng sarili niyang negosyo. Tapos, daan-daang manggagawa ang magtatrabaho sa kanya. Pagdating ng araw na yun, bibili siya ng malaking mansyon na may hardin. Si Ginang Joe, wala nang gagawin, kundi magbantay ng anak nila ni Mokgo, magluto, maghugas ng pinggan, at magbilang ng pera. Nakita niyang hindi man lang pinapansin ng asawa niya ang sinasabi niya. Napatahimik na lang din siya at binitbit ang kanyang bagahe palabas ng bahay, para maghanap ng bagong oportunidad para sa kanyang karera. Bago umalis, hindi niya nakalimutang basahin ang kasabihan sa pinto, at pinuri ang husay sa panulaan ng kanyang anak. Mula noon, ang pamilya nila ay nagkanya-kanya na ng landas. Pagkaalis ng bahay, bumili si Mr. Joe ng tiket ng tren papunta sa kanyang bagong trabaho. Sa tren, nakilala niya ang isang taong nagngangalang Ledaw, isang sales agent din na nalaman na magkababayan pala sila, kaya dinala siya nito sa komunidad ng mga taga-Wenjo. Marami ring nakatira doon mula sa pagawaan niya. Sa pakikipag-usap niya sa mga kasama niya sa kwarto, nalaman niya na niloko pala siya. Lahat daw sa kwartong iyon ay ginawang manager, tulad niya. Habang nagliligpit siya ng kanyang higaan, nakita niya ang isang kakilala, ang iginagalang na guro ng anak niyang si Joyu. Nang makita siya, tinanong nito kung kumusta na si Joyu. Masaya ang buhay niya roon. Wala siyang ibang ginagawa kundi kumain at mag-aral. Hindi siya nagtatrabaho. Para makaiwas sa sermon ng mga tagapamahala, inihatid ni Mr. Chow ang kanyang mga kasamahan para tumakas sa dormitoryo. Matapos tumakbo ng 3 blok, nakatakas din sila sa mga humahabol. Habang abala ang lahat sa paghahanap ng bagong pwesto para magtinda, nakita niya ang isang nagtitinda ng damit sa gilid ng daan. Mukhang maganda ang kita nila at maraming bumibili. Ang sikreto nila para dumami ang customer ay ang kanilang karatula. Nakatayo ito sa gilid kaya pagkatapos nilang magtinda, kumuha siya ng carton at sumulat ng slogan na katulad ng sa kanila. At talaga namang epektibo ito. Dumami ang mga customer. Nang makita ito ng mga kasamahan niya, ginaya rin nila. Dahil sa kanilang masiglang pag-aalok, unti-unting nabawasan ang mga paninda. Sa pagkakataong ito, ang guro lang ni Joyu ang tahimik na nakaupo at walang sinasabi. Nang tanungin, nahihiya raw siya kaya hindi niya alam kung paano magsimula. Kaya sinabi ni Joe sa kanya na pumikit at isipin na nagtuturo siya sa isang grupo ng mga estudyante. Kaya naman, ginamit niya ang kanyang galing sa pagsasalita. Sa patnubay niya, unti-unting bumuti ang benta ng guro. Pero sa kasamaang palad, nagsimula ng magpatrolya ang mga pulis. Kaya dali-dali nilang tinipon ang kanilang mga gamit at tumakbo. Ito na lang ang natitirang puhunan nila. Hindi nila pwedeng hayaang kumpiskahin ito ng mga pulis para makatakas sa mahigpit na pagtugis ng lalaking humahabol sa kanya. Napilitan si Mr. Chow na iwan sa kanya ang isang bagong-bagong pares ng sapatos. Sa kabilang banda, si Ginang Chow ay nakahanap din ng bagong paraan para kumita. Iyon ay ang pagpulot ng mga butones na hindi pasado. Itinatapon ng mga tao, tapos dadalhin niya pa uwi para ibenta. Sinong mag-aakalang ang ideyang ito niya ay magiging dahilan para siya'y maging namunguna sa industriya ng butones. Matapos makipag-usap sa asawa ni Guan Qiu, kinabukasan, sumakay siya ng sasakyan papuntang Suzhou para magtanong tungkol sa pabrika. Hindi pa man siya nakakarating sa gate, nakita na niyang maraming butones na nakakalat sa daan. Kaya nagsimula siyang magpulot isa-isa. Kinabukasan, pagkaalis ng mga tagalinis, nakita nila ang isang babaeng natutulog sa gilid ng daan. May malaking banta ng butones sa tabi niya kaya akala niya magnanakaw ito. Dali-dali niya itong dinala sa opisina ng supervisor para ayusin ang sitwasyon. Nalaman niyang naglakbay ng malayo si Aling Chow para lang mamulot ng mga butones na ito para ibenta. Humanga ang supervisor kaya nang paalis na si Aling Chow, tinawag niya ito pabalik at ibinigay sa kanya ang lahat ng butones sa kanyang opisina para ibenta. Lahat ng ito ay mga bagong disenyo ngayong buwan. Ibinigay ko kay Aling Ba para ibenta. Parang pagsubok na rin. Kung aling disenyo ang maraming nagkakagusto, ay tatayra natin para ipagpatuloy ang paggawa. Kung hindi naman, itatapon para hindi masayang ang pera sa produksyon. Kasabay nito, para makita rin kung pagkatapos lumabas sa modelo ng gobyerno, at ginagawa ito sa pribadong paraan, kung may magagawa ba tayong maganda. Nang marinig iyon, si Aling Chow ay masayang sumang-ayon. Bit-bit niya ang mga bag ng paninda pauwi dahil gusto niyang makatipid sa bayad sa paghahatid. Kaya kinailangan niyang hatiin sa dalawa ang kanyang bagahe, at isa-isa itong dalhin, na labis na nakakapagod. Pagkatapos ng maraming paghihirap,
Hating gabi na nang makauwi siya. Kinabukasan, nang magising ang mag-asawang Kwan Kiyu, natuklasan nilang magdamag na pala siyang natulog sa labas. Simula nang iwan ni Jijo ang kanyang sapatos sa mga tanod. Bihira na silang manggulo dito, kaya kampante na ang lahat at nagtitinda rito. May ilan pang ang mayabang na nagsasabing sa susunod na paalisin sila, basta magbigay na lang. Akala nila tapos na, pero hindi nila alam na panandali ang katahimikan lang iyon bago ang bagyo. Pagkalipas ng ilang araw, bigla silang bumalik at kinumpiska ang lahat ng paninda nila. Huwag po, huwag niyo pong gawin yan. Ito po ang puhunan ko, inutang ko pa yan. Hindi na po ako magtitinda dito. Maawa na po kayo. Pero kahit anong pakiusap niya, ang namamahala ay hindi siya pinatawad. Kinuha pa nga nito ang pera para bayaran ng sapatos na kinuha niya noong nakaraang araw. Ito ang batas ng estado, walang sino man ang pwedeng sumuway. Nang makaalis na sila, saka lang nagsimulang magreklamo si Mang Chow. Gusto nilang umunlad ang bansa pero pinagbabawalan ng mga tao magnegosyo. Paano tayo uunlad kung ganito? Hindi na pwede ang magtinda sa kalsada. Nagsimula nang maghanap ng ibang pagkakakitaan si Mr. Chow matapos mag-imbestiga sa merkado. Nagdesisyon siyang mag-angkat ng mga switch ng kuryente. Pero umatras ang guro sa negosyong ito dahil natuklasan niyang peke ang mga switch. Lahat ng switch sa merkado ngayon ay may silver sa mga koneksyon para masiguro ang kaligtasan. Pero hindi naman silver yan, di ba? Bagamat nakakapagpadaloy pa rin ng kuryente, hindi naman sigurado ang lakas ng agos. Madaling magdulot ng short circuit at sunog. Pero ang isang taong sanay lang sa pisikal na trabaho gaya ni Mang Joe, paano niya maiintindihan yan? Ang mahalaga, nakakapagpadaloy ng kuryente. Ang mahal ng pilak, sinong makakabili? Ayaw pumayag ng guro, kaya si Mang Joe na lang ang naglakad para magbenta ng kanyang produkto. Hindi niya inaasahan na may bibili pala ng produkto niya kinabukasan. Sa puntong ito, nagsimula na ring dumating ang problema. Pagkaalis ni Mang Joe, inutusan na ng may-ari ng pabrika ang mga empleyado na palitan ang switch. Ang electrical panel, abay kabubukas pa lang, wala pang 30 segundo. Pumutok na agad at nagdulot ng malaking pagkalugi sa pabrika. Habang nakikita niya ang bumbero na nagmamadali sa daan, hindi pa rin namamalayan ni Mang Chow ang kanyang nagawang pagkakamali. Napakalaki pa naman ito. Pero nagmamayabang pa rin siya dahil kumita siya ng malaking pera. Pagdating niya sa dormitoryo ng mga empleyado, naroon na ang mga taga-pabrika para maningil sa kanya. Nang malaman niya ang bigat ng problemang ito, agad na tumakas si Mang Chow sa bintana para mapahaba ang pagtakas ng guro. Sinadya niyang iliga ang mga taong iyon. Sa pamamagitan ng pagsasabing tumakas siya sa likod na pinto. Maghapon silang naghabol pero hindi nila siya nakita. Doon lang nila nahulaan na niloloko sila. Kaya silang lahat ay bumalik sa dormitoryo para bugbugin ang guro. Buti na lang at nakabalik agad si Mr. Chu para iligtas ka. Sa pag-alis nila roon, niyakap ni Mr. Chu ang kanyang tagapagligtas at sinabi, "Kapag yumaman ako, babayaran kita ng husto." Pero hindi masyadong alintana ng guro ang mga bagay na yan. Wala pang ang ikabubuhay, magpapayaman pa. Dahil sa pagiging pesimista ng guro, sinabi ni Mr. Chow na may kasabihan ang mga ninuno natin. Sa pagnenegosyo, ang pinakamahalaga ay hindi ang puhunan, kundi ang tiyaga. Hindi tayo pwedeng umupo na lang at maghintay. Kailangan nating pumunta sa mas malaking lungsod para makahanap ng bagong oportunidad sa negosyo. Matapos pag-isipang mabuti, nagdesisyon si Mr. Chow. Ngayon, lilipat tayo sa Shanghai dahil ito naman ang sentro ng ekonomiya ng sentrong pamahalaan. Pagdating natin doon, marami tayong pagkakataon. Pagdating ko pa lang, nakita ko agad ang isang tindahan ng sapatos na gawa sa katad. Kaya pumasok ako para maghanap ng pagkakataon. Pagkatapos kong libutin ang tindahan, napansin kong 3 modelo lang ng sapatos ang meron sila. Kaya sinabi ko, akala ko pa naman malaki ang Shanghai, pero parang wala rin pala. Nang marinig ako ng may-ari ng tindahan, lumapit siya para makipag-usap. Sa pananamit ko, nahulaan niya na isa rin akong nasa negosyo. Kaya nagpahayag siya ng interes na makipag-ugnayan. Basta tulungan mo siyang magbenta ng sapatos, tiyak na may komisyon ka. Pero sa pagkakataong ito, sinabi ni Mr. Chow na hindi niya gusto, dahil masyadong simple ang mga modelo. Sa ganitong paraan, paano ka makakabuo ng sarili mong grupo ng mga customer? Sinabi naman ng manager sa kanya, kahit na 1 o 2 modelo lang ito, maganda ang negosyo. Kapag may sapat na kapital na siya, maghahanap siya ng karagdagang tauhan para isagawa ang proseso ng paglikha ng mga dakilang disenyo na makakaakit sa lahat ng uri ng customer. Nang marinig iyon, sinabi ni Mr. Chow sa may-ari ng tindahan, sa loob ng 10 araw,
kaya niyang dalhan siya ng 20 bagong disenyo. Labis itong ipinagtaka niya at nanlaki ang mga mata. Para makagawa ng isang bagong disenyo na maayos, inaabot ng ilang buwan ang kanilang pagawaan. Bagamat hindi siya naniniwala, gusto pa rin niyang makita kung paano siya gagawa, kaya't mabilis din siyang pumayag sa loob ng 10 araw na iyon. Nang makitang nakikipagtulungan siya, agad sumakay ng sasakyan si Mr. Joe pabalik sa Wenzhou para pumunta sa pagawaan ng sapatos na katad ni Celine. Nang malaman ang dakilang layunin niya, agad na kinuha ni Celine ang 20 kopya ng kanyang pinakabagong disenyo at ibinigay sa kanya para dalhin doon at pag-usapan ang negosyo. Nang makuha ang mga gamit ni Mr. Zhao, dumaan siya sa bahay para tignan kung ano na ang lagay ng asawa niya. Pero sa oras na to, pumunta na pala siya sa susyo para kumuha ng paninda. Nalaman niyang nagtitinda ng butones ang asawa niya nitong mga nakaraan. Nagreklamo siya, anong gagawin sa kinikita niyang ilang kasing? Hindi ba't mas maginhawa kung nasa bahay lang at binubuhay ng asawa? Kung wala siyang magawa, mamulot na lang siya ng basura. Makakakuha pa siya ng kaunting pera. Hindi niya alam na ang maliliit na butones na ito ay magiging pinakamahalagang hakbang para mabago ang buhay nila. Pagkatapos niyang magreklamo sa asawa ni Guan Qiu, hindi na rin siya naghintay pa sa asawa niya at dali-daling tumakbo sa istasyon ng boss para may hatid agad ang mga produkto sa may-ari ng tindahan. Nang makita niya ang 20 pares ng sapatos na nakadisplay sa mesa, biglang nagliwanag ang mga mata niya. Lumingon siya at hinimok si Mr. Joe na dalhin agad ang design team niya sa kanila para magtrabaho. Pero tagapamagitan lang si Mr. Joe, wala siyang design team. Kung gusto mong makipag-ugnayan sa mismong manufacturer, pwede kang maging tagapagtustos ng mga produkto. Sa bawat pares ng sapatos na may benta mo, bigyan mo lang siya ng $5. Kung marami kang may benta, malaki ang kikitain mo. Kung kaunti, maliit lang. Kinabukasan, sumikat agad ang negosyo ng 2 bagong disenyo ng sapatos. Nag-uunahan din ang mga ahente na pumunta rito para kumuha ng mga produkto. Napakasaya ni Mr. Chu nang makita niya ito. Kung magpapatuloy ang ganitong takbo, hindi magtatagal at yayaman siya ng husto. Matapos ang maraming araw na paggala sa labas, sa wakas ay tinawagan na rin ni Mak Siyu ang kanyang ina. Dito naman, dumating na rin ang problema sa mga manggagawa. Ayon sa bagong batas, ang anumang pagtatago ng mga produkto ay ituturing na ilegal. Bilang pinuno sa industriya ng mga scrap, kasama si Guan Qiu sa listahan ng mga wanted. Nang hapong iyon, hinarap ni Mr. Joe ang panganib para umarkila ng barko, para dalhin siya sa ligtas na lugar, at siya mismo ang nagmaneho ng kariton pauwi. Nalaman na dinala niya ito rito para kapag umuwi ang asawa niya galing sa pagbili ng paninda, hindi na siya mahihirapan magbuhat ng malayo. Pagkatapos, humiga siya sa katawan ng sasakyan at nagsimulang gawin ang kanyang sariling ritual para humingi ng swerte, para sa pagyaman ng Guan Qiu ng gabing iyon pagkatapos nilang kumain. Saka pa lang nila kinuha ang kanilang alkansya at binilang ang pera. Matapos makipag-usap sa kanyang asawa, nagdesisyon si Ginang Chu na maghintay hanggang sa lumipas ang unos na ito. Kukunin niya si Chuvo pabalik at bibilhin muli ang bahay sa probinsya. Pero hindi pumayag si Jichu. Gusto niyang gamitin ang pera para magnegosyo muna para kumita pa ng pera, para guminhawa ang buhay nila sa hinaharap. Nakita niyang malinaw na ang plano ng kanyang asawa, kaya wala nang dahilan si Ginang Chow para tumutol. Pero paulit-ulit pa rin niyang sinasabi na kapag nagkapera na sila, tiyak na kukunin nila ang kanilang anak pabalik. Pero sabi naman ng kanyang asawa, hindi na kailangang kunin pa ang bata. Hindi ba't mas maginhawa para sa kanya na mag-aral doon? Bakit pa nila ito kukunin para maghirap kasama nilang dalawa? Sa talino nitong ipinagkaloob sa kanya, sigurado siya na balang araw, magiging isang negosyante ka, mayaman at magbibigay karangalan sa ating angkan. Paulit-ulit nilang binabanggit ang tungkol kay Guan Qiu. Para maiwasan ang anumang gulo, sinabi niya sa kanyang asawa na kung may magtanong, sabihin lang na walang alam. Hindi pa man siya tapos magsalita, dumating ang mga pulis at dinala siya. Dahil pinaghihinalaang tinulungan niya si Guan Qiu na makatakas. Sa istasyon ng pulis, paulit-ulit pa rin siyang sinasabi na wala siyang kinalaman sa nangyari. May paa si Guan Qiu, kaya kaya niyang umalis ng mag-isa. Bakit kailangan pa niya ako? Dahil walang nakuha kahit anong impormasyon, kinailangan ng pulis na ikulong siya. Maghihintay sila ng bukas o sa susunod na araw para muling tanungin siya. Hindi niya inaasahan na ang pagkabilanggo niya ay magiging isang swerte para kay Mr. Chu. Lahat ng kasama niya sa kulungan ay mga taong magagaling sa negosyo. Sa pakikinig sa kanila, marami siyang natutunan.
Gumawa pa nga siya ng isang napakadetalyadong plano para sa kanilang pag-unlad sa hinaharap. Ang unang gusto niyang ipagawa sa kanyang asawa ay magbasa ng dyaryo araw-araw, makinig sa radyo para malaman ang mga kaganapan sa paligid nila. Pagkatapos tiyakin ng kanyang asawa na naibilin na niya ang lahat, inilabas ni Ginang Chu ang liham na ipinadala ni Chuvo sa kanila para ipakita sa kanya. Napakatalino ng bata dahil hindi niya alam na narito ang kanyang mga magulang, kaya sumulat siya ng liham pauwi at pinakiusapan ng kanyang mga kamag-anak na ipadala ito sa kanyang mga magulang. Dahil din dito, nalaman nila kung nasaan ang kanilang anak. Sa susunod, mas madali na silang magkakausap. Hindi ko akalain na sa liham ng bata, wala siyang binanggit tungkol sa mga paghihirap na naranasan niya rito. Sa halip, nagsinungaling siya na maganda ang buhay niya, may nag-aalaga sa kanya, maraming kaibigan, at hindi raw siya nagsasawang gumala. Kaya si Mang Joe ay akala pa rin na tama ang tinatahak ng lahat na gaya ng plano niya sa simula. Lumipas ang panahon, hindi nagtagal, nakapag-ipon na rin ang mag-asawang Joe ng sapat na puhunan para magtayo ng sarili nilang pagawaan ng sapatos para may promote ang kanyang produkto. Pumunta si Mr. Chow sa pinakamalaking tindahan ng sapatos sa mall. Binigyan niya ang bawat empleyado ng libreng sapatos. Mayroon siyang maliit na pabor na hinihiling na kung may magtanong, kailangan nilang i-promote ang kanyang brand na hindi naman mahirap gawin. At saka, magaganda rin ang sapatos na ibinigay niya, kaya palihim na pumayag ang mga empleyado. Bago umalis, hindi niya nakalimutang magtanong ang sukat ng paa ng manager dito para ihanda ang regalo para sa kanya. Kinabukasan, matapos mapili ang pinakaangkop na regalo, pumunta siya para kausapin ang manager tungkol sa negosyo. Nang makita ang sapatos na ibinigay niya sa kanya na ginawa ng maayos at komportable isuot, gusto rin ng manager na bigyan siya ng pagkakataon. Kaya sinabi niya kay Mr. Chow na samahan siya sa bodega para tingnan kung ano ang kalidad ng produkto nila. Pero ang ginawa ni Mr. Chow, dinala siya sa ilalim ng stall nila. Napansin ng supervisor na lahat ng empleyado sa counter ay suot ang sapatos na bigay ni Mr. Joe at mukhang komportable ang lahat. Kaya naman, agad nilang pinirmahan ang kontrata. Dahil abot kaya ang presyo at maganda ang kalidad, bumungga ang negosyo niya. Hindi nagtagal, isang pamilyar na mukha ang dumalaw sa kanya. Iyon ay ang dating pinuno ng security, na kumuha ng lahat ng kanyang paninda noon. Nakita siyang nagtagumpay. Tuwang-tuwa siya para kay Mr. Joe, na gustong bigyan siya ng sapatos bilang regalo. Pero matigas pa rin ang ulo niya at ginamit ang lumang batas para tumanggi. Bilang isang taong matuwid, hindi raw siya maaaring tumanggap ng kahit ano mula sa mga tao nang walang kapalit. Kahit na lumalago ang kanilang negosyo, hindi pa rin iniwan ng mag-asawa ang kanilang lumang tirahan. Noong Pasko ng pagkabuhay, bumalik sila sa silid sa loob ng bodega ng basura ng Kwan Siu. Para ipagdiwang ang bagong taon, nakita niya ang mga pulang couplet na nakadikit sa pinto. Akala niya'y nakauwi na ang kanyang anak kaya dali-dali siyang pumasok sa bahay para tingnan. Ngunit sinabi ni Ginang Cho na hindi raw makakauwi ang bata ngayong taon. Kaya nagpadala siya ng mga couplet para idikit sa pinto para magkaroon ng swerte ang pamilya nila sa bagong taon. Sa puntong ito, biglang tumayo si Mang Chow at sinabi sa kanyang asawa, "Magluluto ako sa kusina para sa iyo ng isang masarap na pagkain." Pagkasabi nito, dali-dali siyang pumunta sa bag na dala niya at hinayla. Pagkatapos ng 5 minuto sa kusina, bumalik siya na may malaking tray na nakatakip. Pagkaangat ni Aling Chow ng takip, nakita niya sa loob isang tumpok ng pera at isang maliwanag na pulang kahon. Sa tingin pa lang, mahuhulaan na kung ano iyon. Ito rin ang regalong ipinangako niyang ibibigay sa iyo. Noong unang araw na nakarating sila sa Wenzhou pagkatapos nilang kumain, kinuha ni Ginang Joe sa aparador ang isang bestida, kasama ang bagong salamin at ibinigay sa kanya. Ito raw ang regalo ng dalawang anak nila bilang pagbati sa bagong taon. Akala raw nila ay napatawad na sila ng dalawa nilang anak, kaya isinuot niya ito at ipinagmalaki sa mga kaibigan niya. Pero nabuko ito ng guro ni Joyu. Hindi raw galing sa dalawang bata iyon. Iyan ang inihanda ng asawa mo para sa iyo. Heto, tingnan mo. Nakikita mo ba yung made in China dyan? Ang katotohanan ito ay lubhang nakadismaya kay Mr. Joe. Nang makita ng guro ang nakasimangot niyang mukha, alam niyang nakapagsalita siya nang hindi niya sinasadya. Ang kanilang pagawaan ng sapatos ay lalong umuunlad. Ang kabuuang kita sa unang 4 na buwan ng taong ito ay higit na lumampas sa tagumpay ng buong nakaraang taon, na nagdulot ng pagmamalaki sa lahat pagkatapos ng isang buong taon ng pagnenegosyo. Nagsimula na rin silang maghati ng kita batay sa bilang ng mga kasosyo. Pero katatapos lang namin maghati ng pera,
Kinabukasan dumating na ang mga pulis para hanapin ang pinuno ng negosyo para imbestigahan. Wala pang nagawang ilegal si Mr. Chu kaya wala siyang dapat ikatakot. Sumama agad siya sa mga opisyal sa istasyon ng pulis para magbigay ng pahayag. Hindi niya akalain na aakusahan siya ng pagnanakaw ng pera ng gobyerno. Labis siyang nagulat sa pangyayaring ito. Malinaw na ang lahat ng kapital sa produksyon ay galing sa kanya. Hindi siya humingi ng kahit isang sentimo sa gobyerno at nagbabayad siya ng buwis ng tama. Paano naman yun maituturing na pagnanakaw sa kaban ng bayan? Para sagutin ang mga tanong mo, kinontak ng pulisang at agad kinuha ang business permit nila para akusahan kayo ng pagpaparehistro bilang isang collective enterprise. Ito ay pag-aari ng estado, kaya anumang inutang ninyo ay sakop pa rin ng pangangalaga ng estado. Ang pera ninyo ay pera pa rin ng estado. Ang pamunuan ay basta na lang naghati-hati ng ari-arian ng estado. Kung hindi yan pagnanakaw, ano pa ang itatawag dyan? Dahil sa paglabag na ito, pinagmulta ang kanilang negosyo ng napakalaking halaga. Umabot ito ng ilang daang milyong yuan, at kung hindi sila makabayad sa takdang oras, mapipilitan silang magsara para hindi mawasak ang kanilang pinaghirapan. Nagsimula silang maghanap ng mauutangan para makapagbayad ng multa. Pagkatapos, nagpunta sila sa istasyon ng pulis para sunduin ang tao, pero hindi nila inaasahan na si Mr. Joe ay matatag na tumututol sa batas na ito ng estado. Nang malaman ito, nagalit si Mrs. Joe at sinisi silang dalawa kung bakit hindi nila pinayuhan ang kanyang asawa. Pero hindi niya alam na hindi sila binigyan ni Mr. Joe ng pagkakataong magpaliwanag. Sa sinabi mong yan, sino mang pulis na magpakawala sa'yo, mawawalan ng trabaho. Huwag kang magbiro, dahil hindi siya nagpasakop sa mga walang katwirang patakaran ng mga lider ng estado. Si Mr. Chow ay sinentensyahan ng 8 taong pagkakakulong. Pagkalipas ng mahigit 1 taon, naipasa ang bagong batas. Pinayagan din ng gobyerno ang mga pribadong negosyo na mag-operate, kaya pinalaya si Mr. Chow. Pero ang salo-salo nila ng araw na yun ay hindi naging masaya dahil malamang hindi na makakayanan ng negosyo nila na umabot pa sa susunod na taon. Para linawin ang sitwasyon, si Chu mismo ang agad na pumunta sa Hang Chu para suriin ang sitwasyon. Doon niya lang nalaman na habang wala siya, walang nagbigay pansin sa mga hilaw na materyales, kaya't bumaba ang kalidad ng mga produkto. Para payapain ang publiko, nagpa siya ang kagawaran ng industriya at kalakalan na bawiin at sunugin ang lahat ng mga produkto sa merkado ngayon, na nagdulot ng napakalaking pagkalugi. Pagkatapos kumalma, nagpa siya si Chu na baguhin ang lahat ng yugto ng produksyon para mapabuti ang kalidad ng kanilang produkto. Pagkatapos nilang mapag-usapan ang lahat, agad din silang kumilos at hindi nagtagal, nailabas na ang bagong pamantayang kargamento. Bumababa na ang negosyo kaya pati ang mga salesperson ay nagsimula ng magbitiw. Labis itong ikinadismaya niya. Sa pagkakataong ito, lumapit ang manager at sinabi kay Mr. Joe, malapit nang mag-expire ang iyong pwesto at hindi na rin balak ng mga nakatataas na i-renew ang kontrata. Kaya maghanda ka na para lumipat sa ibang lugar. Napagtanto niyang hindi na angkop ibenta ang kanyang produkto sa Hangzhou. Kaya nagpa siya siyang sakupin ng ibang merkado. Pero kahit gaano pa ito kaganda, kapag nalaman lang nilang galing ito sa pagawaan sa Enchu, agad na silang tumatanggi. Nakakadismaya, pero hindi pa sapat iyon. Pagdating mo pa lang sa pagawaan, dinumog ka na agad ng mga manggagawa para hingin ang kanilang sahod. Ilang buwan na silang hindi nababayaran. Dahil sa hirap ng kumpanya, agad na gustong bawiin ni THUT ang kanyang puhunan at ayaw nang magtrabaho. Balak mo pa namang makipag-usap sa mga kasama mo para malampasan ang pagsubok na ito, at muling ibangon ang kumpanya. Pero paano kung nanlamig na ang mga puso? Sa palagay ko, kahit anong gawin mo, wala ka nang magagawa. Bayaran mo na ang utang sa bahay at lupa, at pagkatapos, kanya-kanya na tayo. Habang nagkakaproblema ang negosyo ng asawa niya, ang negosyo naman ni Aling Chow sa pagtitinda ng butones ay umangat ng husto. Pagkaalis niya roon, hindi pa nagtatagal ay dumating si Ji Chow para kunin ang pera para bayaran ang utang sa may-ari ng bahay. Pero dahil hindi naman siya kilala, ayaw siyang papasukin ng gwardya. Buti na lang at dumating agad ang supervisor, at hindi lang siya tinulungan. Dinala pa siya nito para makita ang modelo ng kanilang produksyon. Dahil sa tamang estratehiya ni Ginang Chu, ang kanilang mga nagawa sa mga nakaraang taon ay tumaas ng husto, 5 hanggang 7 beses. Nang makita niyang abala ang mga manggagawa sa pabrika, nagkaroon siya ng ibang pananaw sa kanyang asawa. Hindi niya akalain na ang maliliit na butones na ito ay makakagawa ng malaking bagay. Dahil sa nangyari sa Hangzhou, nagdulot ito ng malaking pagbabago sa merkado sa kanilang bayan, kaya alam na ng lahat ang baho niya.
Dahil ayaw niyang pag-usapan siya ng iba, hindi na siya humingi ng pera sa foreman, kundi palihim na tanungin siya kung may paraan para makausap ang asawa niya. Dahil sa pagiging mapagkumpitensya niya, nagpa siyang huwag sabihin sa asawa ang tungkol sa pagkalugi niya, kundi kamustahin lang ito ng walang partikular na dahilan. Pagkatapos, ipinaalam niya rito na maaga pa bukas ay sasakay siya ng bus papunta sa anak nila para doon tumira ng ilang panahon, para makipagkasundo rito. Nang marinig iyon, agad na tinawagan ng ginang ang anak nila para magbilin. Huwag na huwag daw itong makikipagtalo sa ama, dahil nagpakumbaba na rin naman ito. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-iinspeksyon. Hindi ko akalaing makakahanap ka ng ganito kalaking deal. Ang kokonti naman ng mga modelo ninyo, magsasawa ang mga tao. Paano kayo makakapagpanatili ng mga customer? Tingnan nyo ang mga kumikinang na butones na iba't iba ang kulay. Labis na nagulat ang empleyado at agad na tinawag ang manager para tumingin. Nang makita ni Cho na dumating ang manager, agad niyang binuksan ang koleksyon ng mga butones ng pagawaan nila para makita ng lahat. Sa loob ay mahigit 1,000 modelo na hindi pa lumalabas sa merkado. Ginawa ng buong ingat at sigurado. Pagkatapos ng negosasyon, agad niyang tinawagan ang kanyang foreman. Inutusan niya itong magpadala agad ng isang truck ng mga paninda na may 5 tonelada ng mga butones. Tapos, pumili sa departamento ng marketing ng 3 babaeng may mataas na antas ng kasanayan para tumulong dito sa negosyo. Pagkatapos niyang ipagbili ng lahat, tumigil siya para kamustahin ang kanyang asawa. Ang kanyang asawa ay sumakay na ng tren kaninang umaga at umalis na. At ang layunin ng pagpunta niya sa Hilagang Silangan ay hindi lang para bisitahin ang kanilang anak at humiram ng kaunting pera, kundi para humanap din ng ibang paraan para sa pagawaan niya ng sapatos. Kaya sa bag niya, bukod sa 3 set ng damit, puro mga sample ng sapatos na hindi pa rin nabebenta sa bodega. Pero hindi niya akalain na dahil sa sobrang pakikinig sa 2 lalaki sa bus na kumakanta, lahat ng sapatos na dala niya ay ninakaw ng mga kasamahan nila, kaya wala na siyang maipakita sa'yo. Kaya pagkatapos uminom, natulog siya sa tabi ng kalsada. Tapos kinabukasan, sumakay na siya ng tren pauwi. Pero sa totoo lang, swerte pa rin siya. Maliban sa sapatos, nawala ang lahat. Pero ang iba ay buo pa rin. Ibang-iba sa mga taong galing pa sa Shanxi. Kahit pamasahe pa uwi sa probinsya, wala na silang pera. Nang makita niya silang naghihirap ng ganoon, si Mr. Joe ay bukas palad na nagbigay ng pera para may panggastos sila sa biyahe. Noong mga nakaraang taon, tinulungan siya ni Guan Qiu noong nagigipit siya. Ngayon, gumaganti siya sa pamamagitan ng pagtulong sa mas maraming tao para makapag-ipon ng kabutihan. Dahil ayaw niyang magkautang na loob sa kahit kanino, at para na rin magkaroon ng mas maraming kaibigan. Hiningi nila ang address ninyo para madali kayong makontak sa hinaharap. Pagka-uwi nila, ibabalik nila sa inyo ang perang ito. Pagdating sa Shanxi, yung mga tinulungan ninyo sa istasyon ay nagpadala rin ng pera sa inyo. Kasabay nito, ibinalita rin nila sa inyo ang isang magandang balita para sa pagpapaunlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng reforma at pagbubukas. Nagdesisyon ang gobyerno na magbukas ng pamumuhunan para makapag-invest ang mga individual sa pagmimina ng langis. Ang kita ay hahatiin ng malinaw batay sa antas ng pamumuhunan ng bawat isa. Paano naman palalampasin ni Mr. Joe ang ganitong pagkakataon? Kaya agad niyang dinala ang guro sa Shanxi para makipagnegosasyon sa akin nang hindi nalalaman na. Ang desisyong ito ang pagsisisihan niya habang buhay. Pagdating pa lang nila sa Shanxi, nakita na nila ang mga truck ng langis na nagkasunod-sunod sa ilalim ng puting nyebe. Sinabi ng driver sa kanila, sa bawat balon ng langis, kung mamumuhunan lang kayo ng 1 milyon, kikita kayo ng 10 milyon hanggang 30 milyon. Nang makita nila ang ganitong kalaking kita, tuwang-tuwa silang dalawa at nagmasid sa paligid. Tapos pinasama pa nila ako sa driver para maglibot para makita ko ang buong paligid. Doon nila napagtanto na hindi na kailangan ng mga manggagawa para mapatakbo ang sistema ng pagmimina ng langis. Paminsan-minsan lang magpadala ng tao para tingnan ang sitwasyon. Ibig sabihin, mas mapapalaki pa nila ang kanilang kita. Hindi na nila kailangang makibahagi sa kahit sino. Doon sinabi ng driver sa kanila na kahit saan sa bayan ay may langis. Pero hindi basta-basta pwedeng maghukay kahit saan. Kailangan nila ng isang profesional na grupo para hanapin ang balon. Balon ng langis na may malaking reserba para mabawasan ang mga di kinakailangang gastos. Pagkatapos makipagkita sa mga pinuno ng distrito, nagdesisyon si Mr. Joe na bumalik sa Wenzhou para mag-ambag ng pera at sumugal ng malaki.
Mary, at gawin itong pagkakataon para baguhin ang kanyang buhay. Bilang isang taong nakapag-aral at may formal na pagsasanay, alam ni teacher na ang malaking pamumuhunan ay laging may kaakibat na mataas na panganib, kaya nag-aalangan siya kung sasali ba siya sa bagay na ito o hindi. Pero dahil sa kakulaitan ni Mr. Joe, dahil iniligtas mo ako noon kaya kita inalok na sumali. Kung iba yan, hindi ko sasabihin sa kanya. Ano pang hinihintay mo? Gusto mo bang makita akong yumaman bago ka mainggit? Pagkatapos ng araw na yun, nagsimula kayong maghati para mag-invest. Pumunta ang guro sa Shanghai para humiram ng pera sa kaibigan, samantalang si Mr. Chu bumalik sa probinsya para makipag-usap sa asawa tungkol sa pagbebenta ng bahay. Doon na sinuri ni Mrs. Chu sa kanya ang mga benepisyo. Ang downside nga lang nito, malaki ang kikitain sa paggawa ng mga oil well. Pero para mag-invest sa pagbabarena, kailangan ng milyon-milyon. Kung malaki ang reserba ng langis, ayos lang. Pero kung mapunta sa tuyong balon, parang tinapon na rin ang milyon-milyong yun. Kumikita naman ng maganda ang negosyo natin sa pabrika ng chrysanthemum kada buwan. Bakit pa tayo makikipagsapalaran sa mga delikadong bagay na ganyan? Para sa'yo, sapat na ang meron tayo ngayon. Kung magpapadala ka lang sa kasakiman tulad ni Mr. Joe, mawawala agad ang lahat ng pinaghirapan ko kung hindi ka papayag, kaya ako na ang gagawa. Hindi na kita kailangang idamay pa. Pagkatapos kong mag-ipon ng puhunan, ang seremonya ng pagbubukas ng unang balon ng langis ni Jijo ay ginaganap din sa talampas ng Wangto. Para ipagdiwang ang mahalagang okasyong ito, nag-organisa rin siya ng isang napakalaking konsyerto para hikayatin ang lahat ng mga tag-aron na makisaya. Tanging ang kalihim ng nayon ang nakaupo pa rin sa bahay, naghihintay na personal siyang imbitahan ni Jijo. Kung hindi siya marunong makisama, malalaman niya ang kahihinatnan. Sino ba ang pinakamaimpluwensya rito? Sa kasagsagan ng pagtatanghal, dumating si Ginang Joe. Napakasaya niya nang makita siya, parang umuwi ang nanay niya galing palengke. Pagkapasok niya, tinanong niya agad kung nasaan na ang puhunan ko. Kaya binigay niya sa kanya ang isang sako ng pera. Para matupad ang gusto ng asawa niya, isinangla pa niya ang pagawaan niya. Umabot sa 1.2 milyong yuan dahil napunta na rito ang lahat ng pera sa bahay. Kaya pagkalapag ng eroplano, si Mygo pumunta roon para tulungan ang mga magulang niya sa proyekto. Hindi niya inaasahan na mapapansin siya ng bunsong anak ng sekretarya ng gabing iyon pagkatapos kumain. Sinimulan ni Mr. Chow na magplano kasama ang kanyang asawa. Ayon sa kalkulasyon ng mga inhinyero, pagkatapos magtagumpay sa paghuhukay ng balon, makakakuha sila ng halos 10 tonelada ng langis araw-araw. Kung susundin ang kasalukuyang presyo sa merkado, kikita tayo ng mga 20,000 araw-araw. Isipin mo na lang, kapag naubos na ang balon ng langis, hindi ba't yayaman tayo ng husto, ngunit kulang pa rin tayo ng 200,000. Ibenta mo ang bahay. Kapag nabayaran na ang utang ng pagawaan ng butones, kung magkano ang matitira, dadalhin natin dito para ipuhunan. Pero sa ngayon, ang pagawaan ng butones ang huling pag-asa nila, kaya hindi niya pwedeng ibenta. Kailangan pa rin nilang magtira ng kahit anong paraan para makaraos. Wala siyang nagawa kundi kunin ang lahat ng ipon ng anak niya para sa kanya, para pansamantala. Pagkakita ni Mr. Joe ng pera, pinuri niya ng husto ang anak niya. Talagang hindi ako binibigo ng anak ko. Para masiguro ang kaligtasan sa pagpapatakbo ng makina, gabi-gabi, nagbabantay ang mag-ama malapit sa balon ng langis. Sa pagkakataong ito, nang tingnan ang mapa, napansin ni Mygo ang kakaiba. Sa loob ng 1 kilometrong radius sa lugar na ito, walang kahit isang balon ng langis. Posible kayang niloloko sila ng mga inhinyero. Pero sino ang mag-aakalang nang sabihin mo ito kay Mr. Joe? Ay sisigawan kanya na puro kalibro. Paano mo mauunawaan ang ganito, kung sino-sino na lang nakakahula kung saan may langis? Tayo pa kaya ang mauupo dito nang walang alam? Matulog ka na nga lang. Dami mong sinasabi. Ayaw maniwala sa'yo ng tatay mo. Wala nang ang nagawa si Macau kundi ang bumalik sa bahay at matulog ng masama ang loob. Ilang gabi na walang nangyayari kaya nagsimula nang bumaba ang sigla ni Mang Chow. Kahit nakakain na siya ng isang dakot ng tuyong sili na nakakapaso sa dila, inaantok pa rin siya at halos pumikit na ang mga mata niya. Kaya naman, humiga siya sa tabi ng pader at natulog. Kinabukasan, nang pulutin niya ang sombrero niya mula sa ilalim ng lawa para alisin ang alikabok, nakita niyang damaykit sa kamay niya ang malapot at maitim na likido. Doon niya napagtanto na nakahukay na siya ng langis. Kaya naman, sumigaw siya ng malakas para ibalita ang magandang balita sa lahat. Narinig ni tatay ni Mygo ang sigawan habang natutulog. Nagulat din si Zhang Tai at biglang bumangon para alamin ang sitwasyon. Hindi nila akalain na sa unang pagsubok pa lang na magmina, malaki na ang kinabukasan na naghihintay sa kanila.
Pero base sa mga natutunan niya nitong mga nakaraang araw, may napansin si Maigo na parang may mali, kaya agad niyang sinabihan ng kanyang ama na tawagan ang mga eksperto para alamin ang sitwasyon, pero ayaw pumayag ni Mr. Joe. Sumirit na nga ang langis. Bakit pa tatawag ng eksperto para gumastos? Sakto namang dumating ang guro para makisaya, kaya binaliwala na lang niya. Nakatayo ka lang dyan at nagdadaldal mag-isa, tapos tumakbo ka pa doon. Dahil ayaw maniwala ng tatay niya sa kanya, tumayo si Maiko at nagdabog na umalis. Pagkatapos ihatid ang guro, nagsimulang magplano si Mang Joe sa kanyang isipan. Dahil matagumpay niyang nabuksan ng isang balon ng langis dito, sigurado siyang hindi magtatagal at ang mga negosyante ay magdadagsaan din dito. At sa oras na iyon, paano naman kaya sila, na isang pribadong negosyo, lalabanan ng mga iyon? Kaya dapat nilang samantalahin ang pagkakataong ito para makalakam ng dagdag na puhunan. Magpabarena pa ng ilang balon, at agad niyang tinawag ang kanyang asawa. Pinabalik niya ito agad sa Wenjo para ipagbili ang lahat ng ari-arian, pati na ang pagawaan, para may ipuhunan pa rito. Nang marinig niya ang asawa na paulit-ulit na binabanggit ang plano B, lumabas ang pagiging dominante niya. Nagngit-ngit siya at pinagalitan ng asawa na bumalik agad sa Hangzhou para maglikom ng pera, kung hindi, huwag daw itong magreklamo. Kahit na hindi siya mapalagay, pero sa huli, nagdesisyon din si Ginang Chow na ibenta ang bahay, ipagbili ang pagawaan para sumugal ng malaki, gaya ng binalak ng kanyang asawa. Manalo o matalo, dito pagkatapos magtagumpay sa pagbubukas ng unang balon ng langis, pinuntahan ng guro si Ji Chao para anyayahang kumain, at para na rin ipakilala sa kanya ang ilan sa mga mamumuhunan niya, na nakita niyang umasenso dahil sa langis. Nang makita siya, hindi na siya nag-atubili, at nagpabarena pa ng ilang balon. Sa pagkakataong ito, siya naman ang nagpayo kay Ji Chao. Kailangan mong kumilos ng mabilis, kung hindi, lahat ay magsisimulang pumasok sa negosyong ito. Mawawalan tayo ng kabuhayan. Sang-ayon din si Mr. Chow sa sinabi niya. Kapag nagdala ng pera ang asawa niya dito, kukuha siya ng mga tao para maghukay ng ilang balon. Kapag nakabenta na ng langis, iyon na ang ipuhunan. Nang marinig iyon, sinabi ng guro na kung kailanganin niya ng puhunan sa hinaharap, tawagan lang niya ako. May sobra na ako ngayon. Kahit kailan mo gustong humiram, okay lang. Kaya masaya silang nag-toast sa isa't isa ng ilang baso. Pero ilang linggo pa lang ang nakakalipas simula nang magsimula. Ubos na agad ang mga balon ng langis na hinukay. Wala ring makitang pagbabago sa paligid, at malapit na rin ang takdang araw ng pagbabayad ng interes. Pero kahit na ibenta na nila ang lahat ng langis na nakuha, kulang pa rin ang pera nila para makabayad ng utang. Sa ilalim ng matinding pressure, nagkasakit si Mr. Joe at ilang araw siyang nawalan ng malay. Pagkagising niya, nagdesisyon siyang iwan si Maigo bilang garantiya, pati na rin para bantayan ang mga natitirang makinarya, habang siya at ang kanyang asawa ay babalik sa kapatagan para umutang ng pera. Maghuhukay pa siya ng bagong balon, hindi niya matanggap na ang kanyang swerte ay dito lang matatapos. Kahit na pinayuhan na siya ng kanyang asawa at anak, wala pa ring makakapigil sa gusto niyang gawin. At kung hahayaan siyang mag-isa, mas malala pa ang magiging resulta. Kaya naman, napilitan na lang si Ginang Chow na sumunod sa kanya. Sa puntong ito, sinisisi na ni Mok Kao ang kanyang ama. Kung nakinig lang sana siya kay Mok Kao na mag-imbita ng eksperto para mag-imbestiga, edi sana hindi umabot sa ganito na daan-daang libo ang napunta dyan. Ngayon, parang nawala na lang ng ganun, pero hindi pa rin natututo. Bakit ba kasi pilit pa ring sumusugod dyan? Sa sinabi mo, biglang umangat ang kayabangan niya. Tumahimik ka nga, bata. Magsalita ka na parang hindi mo tinitingnan ang sarili mo. Grade 2 lang ang natapos mo, tapos gusto mong magturo ng pilosopiya, magturo sa iba. Ang sinabing ito ay parang sinaksak ang sakit ni Mago noon. Sino ang nagpilit sa kanyang huminto sa pag-aaral? Tama, ako ang pinakamagaling sa bahay na ito. Walang makakatalo sa akin, di ba? Sabi ko sa'yo. Nagdilim ang paningin ni Mang Chow at bigla akong sinampal ng malakas. Nang makita ni Aling Chow na dumudugo ang labi ko, bigla rin siyang nagalit at pinagalitan si Mang Chow. Sinasabi ko sa iyo, kung gagawin mo yan sa anak ko, makikipagpatayan ako sa iyo. Pagkatapos kong kumalma, alam din ni Mang Chow na sobra ang ginawa niya kanina, kaya nagtago na lang siya at hindi naglakas loob pumasok sa kwarto. Alam ni Maigo na hindi mo sinasadya kaya hindi siya nagagalit sa iyo. Ang hindi lang niya maintindihan ay bakit kailangan mong maging ganyan katigas ang ulo. Pero ang isang taong may malaking ego tulad mo, Joe, na umabot na sa ganito, paano pa babalik? Lahat ng kaibigan ko nagtagumpay, tapos ako lang ang aatras, pagtatawanan ako ng mga tao. Hindi pwede. Hindi pwede, Maigo, kung gusto mo nang umalis,
hindi kita pipigilan. Kung isang araw, si Joe Wanshan ay pumanaw dito, kailangan mo lang akong bisitahin dito kahit saglit. Dahil sa sinabi niya, napilitan si Mago na magkasundo na lang mag-isa dito, magbantay ng 3 balon ng langis para makabalik ang mga magulang niya sa Wenzhou para magpatuloy sa pag-ikot ng pera para sa pamumuhunan. Hindi niya akalain na pagbalik nila, bukod sa pera, mayroon pa silang isang apo para magkaroon ng pera para sa pamumuhunan. Pagkabalik sa Wenzhou, nagdesisyon si Lolo Joe na umutang sa kaibigan niya ng 100,000, na may napakalaking interes na 36% kada taon, dahil iniisip niya na basta makakuha sila ng langis, kahit gaano kalaki ang interes, mababayaran pa rin nila ito, dahil gusto nilang makatipid sa interes araw-araw. Kaya't ng gabing iyon, sumakay siya ng barko para makapagsimula agad ng konstruksyon kinaumagahan. Sa araw ng pagbubukas, naghanda siya ng malaking seremonya. Pagkatapos, yumuko siya't sumamba sa langit at lupa, 3 beses kay Macau. Nakatayo lang ako sa malayo, pinapanood siya nang walang magawa. Siguro, naantig ng kanyang katapatan ang langit at lupa. Ilang araw lang ang lumipas, bumulwak ang langis mula sa lupa. Dahil din doon, nagsimula siyang magkaroon ng kaunting pera para makabayad sa mga tao. Tamang-tama noong kumakain siya at nakikinig sa sermon ng kanyang inuutangan. Tumawag naman ang mga trabahador na nagbabantay sa balon. Sabi nila, bakit puro tubig na lang ang lumalabas? Naubos na ba ang langis? Baka raw may baro lang. Maghintay daw muna ako ng 1 o 2 araw. Pero kahit maghintay pa raw ako ng 3 o 4 na araw, puro tubig pa rin ang lumalabas. Kung walang langis ang balon, walang kita. Kaya napilitan akong pauwiin ang mga trabahador. Tapos, ako na naman ang naghanap ng pera. Sa puntong ito, hindi na rin kayang magpayo ni Moxiu. Pero paano naman titigil sa pag-aalala ang nanay mo kung patuloy ka lang mangungutang ng ganito? Mapapalayas din sila sa kalsada pagkatapos umalis ni Mr. Chu. Hindi pa nagtatagal, nabalitaan din ni Moxiu na magiging tatay na siya. Kaysa isang anak na babae lang ang mayroon ng kalihim, kaya mahal na mahal niya ito. Kaya napilitan siyang mag-impake at tumira doon para maging manugang, para alagaan ang kanyang munting asawa. Akala ko pa naman sasabihin mo na to kay nanay. Tapos biglang tumawag si Mang Chao, pinapapunta kayong mag-ina agad doon. Tignan daw ninyo yung balon. Pang-5 balon na raw ang ipinagawa ni Mang Chao. Kaya dali-daling iniwan ni Aling Chao ang ginagawa niya. Nag-impake siya at pumunta roon. Pero nagdahilan si Maiko. Kailangan daw niyang magturo, kaya naiwan siya. Pagdating ni Aling Chao doon, kompleto na ang mga makina. At para sigurado, kinuha pa ni Mang Chao ang team ng surveyor, gaya ng gusto ng anak niya. Nang malaman ni Mr. Joe na ang anak niya ay nagpas siyang maging guro sa elementarya sa isang liblib na lugar, agad siyang nagmaneho pa uwi para pilitin itong magbantay ng proyekto niya. Pero iba ang pagkakataong ito. Pagkarinig pa lang sa desisyon ng ama, agad siyang tumanggi. Ito ang buhay ko, gusto kong ako ang magdesisyon para sa sarili ko. Kahit anong sabihin mo, hindi ako sasama sa iyo doon. Nang makita ni Mr. Joe na hindi nakikinig ang anak niya, agad siyang pumasok at nanggulo nang makita niyang nagwawala ang ama niya. Hindi ka rin niya iginalang. Direkta kanyang kinaladkad palabas at ibinagsak sa lupa. Sabi ko na nga, hindi ako uuwi. Huwag mo na akong pilitin, pa. Kung ayaw mong uminom ng alak ng pagbati, mapipilitan kitang painumin ng alak ng parusa. Kaya habang kayong dalawa ay magkayakap, may narinig kayong sigaw sa labas. Mula sa isang bata, Sir Joe, pinapatawag po kayo ni Principal sa kanyang opisina. May kailangan daw pong pag-usapan agad. Pero pagkasungaw mo pa lang sa pinto, tinakpan ka na ng tatay mo ng sako at binugbog. Nahimatay raw tapos isinakay sa kariton at kinaladkad pabalik sa minahan. Dahil tutol ang tatay niya sa pagpapakasal niya sa anak ng sekretarya. Kaya naman naglaho na lang bigla si Maigo. Walang kahit anong balita. Labis itong pinagsisihan ni Mang Joe. Kung hindi sana siya nagmatigas noon, hindi sana nagkawatak-watak ang pamilyang ito. Habang kayakap niya ang kanyang apo at nagkukwentuhan sila ng kanyang manugang, biglang dumating ang kapitan ng barangay at sinabing pumunta raw sila agad sa istasyon ng pulis para sunduin. Si Maigo raw pala. Simula raw noong umalis siya ng bahay, bumalik na naman siya sa Russia para maghanap buhay. Pero dahil sa gulo sa mga lokal na gang, hinabol siya ng mga ito. Dahil sa malaki niyang naitulong sa pagbubunyag ng mga bandido na ilegal na nagtatrabaho, nailigtas siya ng armadong puwersa at militar ng Russia. Balak sana nilang hintayin na gumaling ang kanyang sugat bago siya pabalaykan sa bansa,
pero nagpumilit si Mokgo na umuwi sa kanila para magpagaling. Kaya kinailangan nilang tawagan ang kanyang pamilya para sunduin siya. Nang makita ng ama niya ang anak na nakahiga at walang malay sa stretcher, labis siyang nagsisi. Kung hinayaan mo lang sanang mangyari ang mga bagay-bagay ng natural, hindi sana umabot sa ganito para maging masaya ang mga anak natin. Napagdesisyonan na rin ng dalawang ama na kalimutan ng lahat ng galit, mamuhay ng payapa sa isa't isa. Kung saan man gustong tumira ang mga bata, kung sino man ang mapang-asawa nila, hindi na dapat maging problema. Nang bumalik ang anak niya kinabukasan, agad na nag-impake si Mang Chao para puntahan sa syudad ang dating asawa niya. Matapos ang nangyari noon, nagdesisyon silang maghiwalay. Ang mga araw na nag-iisa sa loob ng tolda, ang pagkakabitin ni Leo sa gilid ng bangin ang nagpamulat sa kanya ng maraming bagay. Naintindihan din niya kung ano ang mga pagkakamali niya noon. Pero sayang, nang puntahan niya ito, tila may bago na siyang kasiyahan. Nakita niya silang masayang kumakain sa loob ng bahay na ipinagbili niya noon. Wala siyang nagawa kundi umuwi ng mag-isa. Pero ilang araw lang ang nakalipas. Habang kumakain siya ng noodles sa tabi ng balon ng langis, bumalik si Ginang Joe na may dalang isang supot ng pera. Dahil pala naiintindihan niya ang kagustuhan ng kanyang ama na yumaman. Muling nag-ipon si Joe ng pera para ipuhunan niya. Pagkatapos ibigay ang lahat ng pera sa kanila, binuhat nila ang kanilang mga bagahe papunta sa kanilang bahay. Saan ka na naman pupunta? Gusto mo pa bang maghukay ng balon ng langis? Hindi na rin ako sasama. Hindi mo kayang iwan ang pagmimina ng langis, at hindi rin kita kayang iwan. Hindi nila inaasahan na bibigyan pa sila ng pagkakataon ng langit. Nang gabing iyon, habang magkayakap na natutulog ang mag-asawa, biglang sumirit mula sa tubo ang itim na likido. Kinabukasan, nang maamoy ni Mang Joe ang malapot na amoy ng langis, bigla siyang nagising. Yayaman na sila. Hindi lang ito ang pinakamalaking reserba ng langis noong panahong iyon, kundi pati na rin isang balon ng langis na may record na kadalisayan. Ang kahusayan sa pagkasunog ay higit na mataas kumpara sa mga langis na dati nang kinukuha. Dahil sa perang kinita mula sa balon ng langis, pagkalipas lang ng ilang taon, nakalikom siya ng sapat na pera para muling itayo ang kanyang bayan. Ipinagbili niya sa kanyang asawa ang isang malaki at magandang bahay gaya ng ipinangako niya.